Maligayang pagdating, kapatid. Kung naririto ka at pinakikinggan ang aking tinig, maniwala ka na hindi ito aksidente. Ito ay isang itinakdang pagtatagpo sa pagitan mo at ng Diyos. Hindi kanya ginising ngayong umaga para lamang dalhin muli ang bigat ng kahapon, para ulitin ang mga dating pagkakamali, o para manatiling bilanggo ng mga pagsisisi. Ginising ka ng Diyos ngayon na may isang panawagan, isang layunin na mas dakila kaysa sa iyong mga pasanin. Ito ay isang panawagan para lumaya, isang panawagan para sa panibagong simula, isang panawagan para bumangon at magtayo. Marahil ang iyong puso ay may bahid ng kasalanan at ang iyong nakaraan ay puno ng kabiguan, ngunit ang Panginoon ay bumubulong sa iyo ngayon. Ibigay mo sa akin ang iyong mga basag na piraso at gagawin kitang buo. Ngayon, ating isisigaw ang awit 51, hindi bilang isang panaghoy, kundi bilang isang deklarasyon ng digmaan laban sa kadena ng nakaraan. Ito ang iyong unang hakbang. Handa ka na bang iwanan ang luma at yakapin ang bago? Handa ka na bang magtayo? Awit 51, 1-0 12. Isang pusong dalisay sa aki iyong likhain, O Diyos, at muli mong gawing matatag ang aking kalooban. Huwag mo akong itakwil mula sa iyong harapan, ang espiritu mong banal, huwag mo sanang bawiin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at isaloob ko'y gawing tapat sa iyong paglingap. Pakinggan ng mabuti ang mga salitang ito. Hindi lamang ito paghingi ng tawad, ito ay isang pakiusap para sa isang kumpletong pagbabago mula sa loob. Sinasabi sa talata 1-0, isang pusong dalisay at gawing matatag ang aking kalooban. Dito nagsisimula ang lahat ng tunay na pagbabago. Ang pusong dalisay ay isang isipang nakatuon, malaya sa gulo ng mga kabiguan at kahihiyan ng kahapon. Ang matatag na kalooban ay ang makina ng disiplina. Ito ang espiritong hindi sumusuko na nais itayo ng Diyos sa loob mo. Ngunit ang susi ay nasa talata 12, isaloob ko'y gawing tapat. Ang kapatawaran ng Diyos ay isang regalo, ngunit ang ating pagbabago ay nangangailangan ng ating pagkilos. Ang panalangin ito ay hindi isang magic wand, ito ay isang deklarasyon na handa kang makipagtulungan sa Diyos. Ang iyong nakaraan ay hindi ang plano ng iyong kinabukasan. Ang bigat ng iyong pagkakasala. Iyan ang mga lumang materyales na gustong alisin ng Diyos para makapagtayo ng bago. Kaya paano natin ito isasabuhay? Ang iyong pagkilos ngayon ang patunay ng iyong panalangin. Huwag lang humiling ng bagong puso, kumilos na tila mayroon ka na nito. Patawarin ang iyong sarili. Ayusin ang magulong silid. Isulat ang isang layunin para sa linggong ito. Ang maliit na gawain iyon ng disiplina ay ang iyong amen na isinasabuhay. Diyan ka magsisimulang magtayo. Panginoon, sa sandaling ito, sa kabanalan ng umaga, lumalapit kami sa iyong trono, hindi para sa aming sarili lamang, kundi para sa bawat kaluluwang nakikinig ngayon na nakakadena sa kanilang nakaraan. Inilalagay namin sa iyong harapan ang aming mga kapatid na bawat araw ay ginigising ng multo ng kanilang mga pagkakamali. Dinadala namin sa iyo ang mga pusong nabibigatan sa pagsisisi, ang mga isipang binabagabag ng mga salitang, sana pala. Ama, bilang mga tagapamagitan, isinasamo namin, hipuin mo sila ngayon. Ipadala mo ang iyong banal na espiritu sa kanilang mga silid, sa kanilang mga sasakyan, saan man sila naroroon, at hayaang madama nila ang iyong presensya na bumabasag sa bawat pader ng kalungkutan. Ngayon, kapatid, nais kong huminga ka ng malalim. Hina at pakawalan mo. Sa paghina mo, isipin mo ang bigat na iyong dinadala, hindi lang ang sayo, kundi pati na rin ang bigat na nakikita mo sa iyong mga mahal sa buhay. Sa pagbuga mo ng hangin, idulog mo sila sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang kanilang mga pangalan. Panginoon, ang aking anak na si. Ang aking kaibigan na si. Ang aking asawa na si. Sila na nawawalan ng pag-asa, ako po ang namamagitan para sa kanila. Huwag kang tumigil. Ito ang iyong unang pagkilos ng pananampalataya ngayon, ang paggamit ng iyong tinig hindi para sa pagreklamo, kundi para sa pamamagitan. Ito ang pagbasag sa pagkawalang kibo. Idinadalangin namin, O Diyos, para sa lakas na bumangon. Para sa kapatid na nakahiga pa rin sa kama, na nararamdamang walang layunin ang pagharap sa araw na ito, ipinapanalangin namin ang isang banal na pagtulak mula sa iyong espiritu. Hayaan mong ang panalangin ito ay maging hudyat para sa kanila. Ngayon, sa ngalan ni Jesus, tumayo ka. Ikaw. Kung ikaw ay nakaupo, tumayo ka. Kung ikaw ay nakahiga, umupo ka. Ito ay higit pa sa pisikal na pagkilos, ito ay isang propetikong deklarasyon.
Ipinapahayag mo sa espiritual na mundo na tapos na ang panahon ng pananatili sa ibaba. Ang iyong panalangin para sa iba ay nagsisimula sa iyong sariling pagkilos. Paano ka makakatulong sa iba na bumangon kung ikaw mismo ay nakahandusay? Panginoon, hinihiling namin ang isang panibagong lakas mula sa loob, isang matatag na kalooban na aming binasa. Para sa bawat kaluluwang nararamdamang tuyo na, naubos na ang lakas, punuin mo sila ngayon. Punuin mo sila ng iyong tapang, ng iyong determinasyon. Gawin mo kaming mga daluyan ng iyong pag-asa. Hayaan mong ang aming mga salita ngayon ay maging salita ng buhay hindi lamang para sa amin, kundi para sa bawat taong makakausap namin. Hinihiling namin ito na may pananampalatayang nagsisimula na ang pagbabago sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Diyos, ipinagpapatuloy namin ang panalangin ito, ngayon ay dinadala namin sa iyo ang larangan ng pag-isip. Namamagitan kami para sa aming mga kapatid na nabibilanggo sa paulit-ulit na pagpapaliban. Ipinapanalangin namin laban sa espiritu ng imamayana na pumipigil sa kanilang potensyal at nagnanakaw ng oras na bigay mo. Ama, isinasamo namin, gibain mo ang mga pader ng pag-aalinlangan at takot sa kanilang mga isipan. Palitan mo ang tinig ng kaaway na bumubulong ng hindi mo kaya ng iyong katotohanan na nagsasabing lahat ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ipakita mo sa kanila ang kanilang layunin, Panginoon. Hindi isang malabong ideya, kundi isang malinaw at konkretong misyon para sa araw na ito, para sa linggong ito. Hayaan mong makita nila ang kanilang trabaho, pag-aaral, o gawaing bahay, hindi bilang pabigat, kundi bilang bahagi ng iyong banal na plano. Kapatid, isipin mo ngayon ang isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Isa lang. Ito ba ay isang mahirap na pag-uusap? Isang proyektong kailangan mong simulan? O isang pagpapatawad na kailangan mong ibigay? Hindi lang iyan isang gawain, iyan ay isang bundok ng pagsuway na pinalalakas ng takot. Ang pagpapaliban ay magnanakaw ng tadhana. Ngayon din, ipapanalangin natin ito, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng kakilala mong natigil din ipahayag mo ito ng may pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang espiritu ng pagpapaliban na bitawan ang aking buhay at ang buhay ng aking mga mahal sa buhay. Tandaan, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang iyong pananampalataya ay napatutunayan sa iyong schedule. Ang iyong paniniwala ay naipakikita sa iyong mga kilos. Kaya narito ang iyong susunod na hakbang ng pananampalataya. Pagkatapos ng panalangin ito, yung isang bagay na naisip mo. Gagawin mo ang unang hakbang para tapusin ito. Hindi ka maghihintay ng motibasyon. Kikilos ka dahil sa pagsunod. Iyan ang pananampalatayang may gawa. Ganyan labanan ang pagpapaliban. Hindi ka lang nananalangin para magbago ang isipan ng iyong mga mahal sa buhay, ikaw mismo ang nagiging modelo para sa kanila. Ipinapakita mo sa kanila ang daan. Panginoon, namamagitan kami para sa lakas na kumilos. Idinadalangin namin ang isang kaisipan ng ngayon, hindi mamaya. Hinihiling namin ang disiplina upang parangalan ka sa aming oras at tuparin ang layuning iyong ibinigay. Amen. Amang Diyos, pumapasok kami ngayon sa mas malalim na antas ng pamamagitan. Kinikilala namin na ang aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno at kapangyarihan ng kadiliman sa sanlibutan ito. Tumitindig kami para sa aming mga mahal sa buhay na nasa ilalim ng espiritual na atake. Para sa mga kapatid na ang pananaw sa hinaharap ay pinalabo ng usok ng kaaway, idinadalangin namin ang kalinawan. Ipinapanalangin namin laban sa espiritu ng kalituhan na ginagawang imposible ang kanilang layunin. Ipinapanalangin namin laban sa espiritu ng kabigatan na dumudurog sa kanilang pag-asa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang mga kaliskis na mahulog mula sa kanilang mga mata. Hayaan mo silang makakita. Hayaan mong makita nila ang kinabukasang iyong binalak para sa kanila, isang kinabukasan ng pag-asa, hindi ng kapahamakan. Hayaan mong makita nila ang kanilang sarili tulad ng pagkakita mo sa kanila, hindi mga talunan, kundi higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon ang oras para ikaw naman ang lumaban. Ang iyong panalangin ang iyong sandata. Tumingin ka sa paligid ng silid kung nasaan ka. Ito ay teritoryo na kailangan mong bawiin para sa Panginoon. Sabihin mo ito ng malakas, lahat ng plano ng kaaway laban sa tahanang ito, laban sa aking pamilya, laban sa aming kinabukasan, sinisira ko ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang iyong mga salita, na puno ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ay hindi walang laman.
Ito ay mga deklarasyon ng digmaan. Kapag may negatibong pag-isip tungkol sa iyong kinabukasan o ng iyong pamilya ang pumasok sa iyong isip, huwag mo itong pansinin. Kailangan mo itong bihagin at pasunurin kay Kristo. Palitan mo ang kasinungalingan ng isang pangako mula sa salita ng Diyos. Ganito mo binabago ang iyong pananaw. Itigil mo ang pagtingin sa mga higante sa lupain at simulan mong tingnan ang Diyos na mas malaki kaysa sa kanila. Panginoon, namamagitan kami para sa isang sariwang pananaw. Hinihiling namin na hawiin mo ang kurtina ng kawalan ng pag-asa at ipakita sa aming mga kapatid ang maluwalhating layunin mo para sa kanila. Panibaguhin mo ang kanilang mga pangarap. Ibalik mo ang kanilang sigasig. Ipinapahayag namin na ang mga tanikala ng mga nakaraang kabiguan at mga paulit-ulit na kasalanan ay nasisira na ngayon. Idinadalangin namin ang isang banal na pag-reset, isang espiritual na pagpapanibago ng paningin, para sa aming sarili at para sa lahat ng dinadala namin sa aming mga puso. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, pagkatapos ng laban, ang iyong mga mandirigma ay nangangailangan ng pahinga. Lumalapit kami sa iyo ngayon, namamagitan para sa isang banal na kapayapaan na manahan sa bawat pagod na kaluluwa. Idinadalangin namin ang aming mga kaibigan at pamilya na pagod ng lumaban, pagod ng magsumikap, pagod ng mag-alala. Itinataas namin sila sa iyo, ang prinsipe ng kapayapaan. Hinihiling namin na patigilin mo ang bagyo sa loob ng kanilang mga puso at isipan. Balutin mo ang kanilang mga tahanan ng kumot ng iyong kapanatagan. Matapos naming basagin ang pagkawalang kibo, linawin ang isipan, at labanan ang espiritual na digmaan, ngayon ay ipinapanalangin namin na makahanap sila ng kapahingahan sa iyo. Hayaan mong maunawaan nila na ang tagumpay ay hindi matatagpuan sa sarili nilang lakas, kundi sa pagsuko ng resulta sa iyo. Idinadalangin namin na ang iyong kapayapaan, na hindi kayang unawain ng isipan, ang siyang mag-ingat sa kanilang mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Kapatid, ang laban ay sa Panginoon. Ginawa mo ang iyong bahagi sa panalangin at gagawin mo ang iyong bahagi sa pagkilos, ngunit ang resulta ay pag-aari niya. Ngayon, gusto kong pakawalan mo ang lahat ng tensyon. Luwagan mo ang iyong panga. I-relax mo ang iyong mga balikat. Humina ka ng malalim. Habang nagbubuga ka ng hangin, isipin mong kinukuha mo ang lahat ng alalahanin, lahat ng taong ipinag-intercede mo, lahat ng gawaing kailangan mong tapusin, at dahan-dahang inilalagay ang mga ito sa paanan ng krus. Iwanan mo sila roon. Hindi mo kayang pasanin ang mga iyan kasabay ng pagdadala ng pagpapahid ng Diyos. Piliin mo ang pagpapahid. Ang emosyonal na pamamahinga ay hindi katamaran, ito ay isang gawa ng malalim na pananampalataya. Ito ay pagpapahayag na mas nagtitiwala ka sa iyong commander, kaysa sa iyong sariling mga alalahanin. Harapin mo ang iyong araw dala ang banal na kapayapaang ito. Hayaan mong ito ang maging lakas mo. Hayaan mong ito ang maging tahimik na kumpiyansa na nagniningning mula sa iyo, na nagiging mapagkukunan ng kapayapaan para sa mga taong ipinanalangin mo. Ikaw ay isang mandirigma na lumalaban mula sa isang posisyon ng kapahingahan. Ama, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan. Tinatanggap namin ang iyong pahinga. Nagpapasalamat kami na dininig mo ang aming pamamagitan at nagtitiwala kaming kumikilos ka sa buhay ng mga mahal namin. Tinatatakan namin ang panalangin ito sa mahinahon at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Amen. Upang tatakan ang ating panahon ng magkakasama, bigkasin natin ang panalangin itinuro mismo ni Kristo. Samahan niyo ako. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, o kung may partikular kang ipinapanalangin, isulat ang pangalan ng taong iyon o ang iyong kahilingan sa mga komento sa ibaba. Bumuo tayo ng isang komunidad na nag-aangat sa isa't isa sa panalangin. Ang iyong patotoo ay maaaring maging lakas na kailangan ng ibang tao ngayon. At kung ayaw mong palampasin ang ating araw-araw na oras ng panalangin at motibasyon, mag-subscribe na sa channel ngayon din at i-click ang notification bell. Bago ka umalis, pagnilayan mo ang tanong na ito, anong isang hakbang ng pagkilos ang gagawin mo ngayon para patunayan ang iyong panalangin para sa isang panibagong simula? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento.
May 2 video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Pinili ang mga iyan para tulungan kang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa pananampalataya at disiplina. Pindutin ang isa sa mga ito at sabay-sabay tayong lumago. Tandaan, pinalaya ka mula sa nakaraan upang magtayo ng isang bagong kinabukasan. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Hihintayin kitang muli rito bukas. Amen.